Director ng LTO, walang iba kundi si Attorney Martin Untog. Sir Tin, magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang hapon din po sa inyo, Colonel Bong Nibriha, at again po din po sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Good afternoon po. Sir Martin, ito for the past previous days na sa programa namin, pinag-uusapan po namin yung intensified operations ng LTO against Colorum. Sir, sa kabuuan ba nationwide, do you have the figures kung ilan na po ang huli ng LTO na Colorum operations? Sir, dun lang po sa yung one-time, big-time Colorum operation namin na ginanap po noong February 9 to 11, meron po kaming total of 353 apprehended vehicles po. Nationwide yan, Attorney? Yes sir, nationwide po. From Region 1 to 2, 3, 4A, 4B until Central Office in Metro Manila po. Sir, this is very much telling na ang daming illegal na bumabiyahe sa kalsada. And you can just imagine ilan po yung pasahero na sineservisyoan nila na nalalagay sa peligro. Attorney, ano bang kaparusahan ang kinakaharap nito pag sila po ay nahuli ng LTO? Sir, sa mga depende po sir sa gamit nilang sasakyan. So let's say for example, ang medyo notorious po dito yung mga vans For the first time violation sir, meron po silang fine na 200,000 pesos at saka po minimum impounding period na 3 buwan po. 3 buwan na impoundment para sa isang sasakyan na binabayaran mo. Mukhang kung naka-monthly amortization pa yan, parang mahirap mo na yata matubos yan. Considering na ginagamit nila kasi usually yung kita nila sa Colorum, yung pinambabayad nila sa amortization nila So kung ma-impound yan, wala nang pambayad, 200,000 pa ang penalty, palagay ko mahirapan na silang kunin yung sasakyan yan, Attorney. Ganoon na nga po sir, kaya po hindi niyo po nakitatanong yung mga impounding areas po namin, talaga pong punong-puno ng mga Colorum violators. And most of them are vans, yung mga jeepney po, at saka mga buses. Yun Attorney, so 300 nationwide, napakalaki. Sir, sa Metro Manila ba, nakakailan kayo? Ilan ang percentage ng Manila out of the 300? Sir, I'm not sure about the percentage, but in NCR alone, dun sa 3 araw na Colorum operations, meron po kaming 29 vehicles na nakuha, na na-apprehend po. 29? Halo-halo yes, na sir, yun, Attorney. May bus, may van, tsaka may mga jeepney. Sir, yes po, halo-halo na yun. For example, sa vans, merong technical, may physical, totaling 12. Sa bus po, isa. And then sa technical truck, 15 po. And then isa pong truck. So, ibig sabihin po ng technical, sir, ito yung technical impoundment lang. So, ano po ito, plaka lang po ang aming kinukuha. Okay. May truck din pala na Colorum, Attorney? Yes, sir, meron din po. Pagka ginamit po yun sa sa biyahe, na wala po silang authorized, hindi po sila authorized na gamitin yun sa ganung paraan. So, may violation din po ng Colorum mga trucks. Yung tinatawag natin Colorum Cargo, yung yes, sir, ng opo. mga ginagamit. Pero Attorney, how long will this intensified operations against Colorum operations will go on as far as LTO is concerned? Sir, I think this should go on, Hindi dapat itigil kasi alam naman natin, based on history, huhulihin mo minsan, and then after a few days, after a few weeks, babalik na naman po sila. So I think yung amin pong enforcements doing a good job pagdating po dito sa paghuli ng Colorum. Maganda po, tuloy-tuloy po ito hanggang sa matigil na po talaga. Kasi sir, malaking problema po ito, Hindi lang po doon sa hindi nila pagrehistro. Ang mahirap po dito pag nainda sa aksidente, wala po silang mga necessary mga insurance na sasagot doon po sa pinsala ng kanilang mga pasahero. Tama yan Ang agrabyado sa mga operasyon na to, yung mga pasahero Pag na-aksidente yan, wala talaga sila makukuha kahit may personal
accident insurance sila pag nalaman ng insurance na ang sinasakyan nila ay illegal, magdadalawang isip na mag-release yun para mabigyan sila ng benefits nila. And maganda dito, Attorney Martin, yung binasa kong report kanina, this is Apo. based on surveillance and intelligence. So ibig sabihin, before you do your operations, nagkakaroon talaga kayo ng ng pagmamasid, yung data collection, yung intelligence collection nyo. Yes sir, kasi po dahil po sa 3 days lang po yung nationwide operations namin, sa tulong po ng HPG, ng PNP at saka iba pong law enforcement partners ng LTO, talaga po naging masasabi ko pong successful itong nagganap na 3-day one-time big-time colorum operation. So I hope it doesn't stop there. Sana po tuloy-tuloy ito para po hindi na po makabalik sa kalsada or daanan itong mga ganito pong mga klase ng colorum vehicles. I must say, Attorney, it's really successful. Kasi, in fact, it might have been unprecedented also na nagkaroon tayo ng operations na nationwide at ganyan kalaki ang nahuli. No? And aside from the SC, show cause orders na ini-issue ng LTO, I think this is telling also sa ating mga kababayan na seryoso ang traffic and transport management agencies ng gobyerno para sugpuin once and for all itong mga illegal at saka yung mga patuloy na nagbabiolate ng ating traffic rules and regulations. Kaya saludo sa inyo ni ASEC Marcos Lacadilaw, Attorney Martin Ontog, at to the rest of the LTO, maraming salamat sa iyo. Saludo po kami sa inyo sa inyong ginagawa. Salamat po sir. Nakakarating po kay ASEC Marcos ang inyong pong mensahe. Yes, Attorney, maraming salamat and thank you always for making yourselves available for this kind of interview para sa public information. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Salamat po ulit, Colonel. Magandang hapon po at mabuhay kayo. Happy Chinese New Year, mabuhay po kayo. Happy Chinese New Year po, sir. Yan po si Attorney Martin Ontog, ang Executive Director ng LTO.